Magandang araw mga bata! Ako si Teacher Jenny, ang inyong guro sa Araling Kanlipunan. Kumusta naman kayo? Mahusay! Handa na ba kayong matuto ngayong araw na ito? Magaling! Ngayon, bago tayo magsimula, maaari ba kayong tumayo para sa ating panalangin? Ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat po sa panibagong araw na ito upang kami ay matuto. Buksan niyo po ang aming isipan upang lubos na maintindihan ang aming mga aralin. Bigyan niyo din po ang aming mga guro, mga magulang, at mga kamag-aral ng lakas ng katawan at isipan na masigit naming kailangan sa araw-araw sa panahong ito. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa iyo, aming Diyos Ama. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat mga bata. Bago kayo umupo, maaari niyo bang ayusin ang inyong mga upuan at pulutin ang kalat sa sahig? Maraming salamat mga bata. Ngayon, maaari na kayong magsiupo. Mayroon bang lumiban sa klase ngayong araw na ito? Magaling! Ngayon, bago tayo magsimula sa ating aralin, magbalik-aral muna tayo. Ano ang tinalakay natin noong nakalipas na aralin? Mahusay! Ang tinalakay natin noong nakalipas na aralin ay patungkol sa istorya o kwento ng buhay. Pinag-usapan natin ang mga sari-sarili nating kwento at nagkaroon tayo ng mga iba't ibang kaalaman tungkol sa mga ito. Ngayon mga bata, mayroon akong hinihandang awitin para sa inyo. Maaari ba kayong tumayo at sabayan ako? Mahusay! Ang pamagat ng ating awitin ay tuloy sa pangarap. Hindi madali ang daan patungo sa iyong mga pangarap. Hindi mabilis marating tagumpay na hinahanap. Minsan natagpan at luha sasaktan, mawawalan ng pag-asa, pero lagi mo tatandaan na lahat ng bagay ay pinaghihirapan. Kaya tuloy, 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 walang hinto sa pag-unoy. Lagi ng landan ang pangarap mo, huwag matakot ituloy. Pagkilabing bugayan ng apoy, landanin ng nangarap, higit buluhan. Magtiwala kang posible ang lahat. Isang tuloy-tuloy. Mahusay mga bata! Nag-enjoy ba kayo? Buti naman! Ngayon, maaari na kayong umupo. Ngayon naman, mayroon akong hinihandang mga larawan. Sabihin nyo lamang kung ano ang nakikita nyo sa mga ito. Narito ang unang larawan. Ano ang nakikita nyo dito? Tama! Ang nasa larawan ay isang nurse. Ang nurse ay isang propesyon. Sila ang mga nag-aalaga sa mga taong may sakit at sila ang nagbibigay ng gamot para sa mga ito. Sila ay nagtatrabaho madalas sa ospital o kaya sa mga klinika. Para naman sa susunod na larawan, ano ito? Tama! Ang nasa larawan ay isang pulis. Ang pulis ay isa ring propesyon. Sila ang naglilingkod sa ating pamayanan upang mapanatiling maayos ang ating kapaligiran.
Dumako naman tayo sa ikatlong larawan. Ano naman ang makikita nyo? Mahusay! Ang nasa larawan ay isang bumbero. Kagaya ng mga pulis, ang mga bumbero ay naglilingkod rin sa ating pamayanan. Nilalabanan nila ang anumang sakuna, kagaya ng sunog, upang protektahan ang mga tao at kanilang mga ari-arian. Ngayon mga bata, sino ba sa inyo ang may pangarap na maging isang nurse, pulis o kaya naman ay bumbero? Magaling! Ang mga propesyon na ating nabanggit ay kadalasang pinapangarap ng mga kabataan sa kanilang paglaki. Ngayon ay dumako na tayo sa ating aralin. Ang ating aralin ngayong araw na ito ay patungkol sa pangarap na meron ang isang batang katulad nyo. Ano nga ba ang pangarap? May ideya ba kayo? Ang pangarap ay tumutukoy sa mga layunin o mga bagay na ninanais at pinapangarap ng mga tao. Ito ay maaaring personal na ambisyon, mga pangarap sa buhay o mga bagay na nais matupad. Ang mga pangarap ay maaaring magkakaiba para sa bawat tao. Depende sa kanilang mga interes, mga layunin at mga pangangailangan. Narito ang mga halimbawa ng mga pangarap na minimithi ng mga tao. Una, pangarap kong maging isang guro. Sino sa inyo ang may pangarap na maging isang guro sa inyong paglaki? Mahusay! Dahil ang pagiging guro ay isang napakahalagang trabaho. Sila ay naglalayong alagaan at mahalin ang kanilang mga estudyante at gabayan sila para makamit nila ang kanilang minimithi. Pangalawang halimbawa, pangarap kong makapagtapos ng pag-aaral. Kayo ba mga bata, pangarap niyo bang makapagtapos ng pag-aaral? Mahusay! Dahil ang pagtatapos ng pag-aaral ay nagsisilbing kabayaran para sa mga mag-aaral dahil sa kanilang pagsusumikap sa loob ng paaralan. Pangatlong halimbawa, pangarap kong yumaman. Mga bata, sino sa inyo ang gustong yumaman? Siyempre, lahat tayo, di ba? Dahil ang isang taong mayaman ay may kakayahang bumili ng kanyang mga luho at ito rin ay nagsisilbing kasiyahan para sa kanila. Dumako naman tayo sa pang-apat na halimbawa, pangarap kong maging isang mananayaw. Sino sa inyo ang may pangarap na maging isang magaling na mananayaw? Mahusay! Ang pangarap na maging isang magaling na mananayaw ay nagpapahiwatig ng layunin na maging isang profesional at bihasa sa larangan ng pagsasayaw. Ito ay nangangailangan ng dedikasyon at patuloy na pag-aaral. Ikalimang halimbawa, pangarap kong magkaroon ng sariling pamilya. Maraming tao ang nangangarap na magkaroon ng sariling pamilya. Katulad na lamang ng mga taong nasa tamang edad na. Ang pagkakaroon ng pangarap na magkaroon ng isang pamilya ay napakalaking responsibilidad. Ngunit para sa marami, ang pagkakaroon ng masayang pamilya ay ang pinakamahalagang aspeto ng buhay. Narito naman ang panghuling halimbawa. Pangarap kong makapunta sa iba't ibang lugar o bansa. Ang pagkakaroon ng pangarap na makapunta sa iba't ibang lugar o bansa ay isang kahangahangang pangarap. Ito ay nagbibigay ng pagkakataon na malibot ang mundo at makaranas ng iba't ibang tradisyon at kultura. Ang paglalakbay ay nagbubukas ng mga bagong kaalaman at mga karanasan. Ang mga halimbawang ating nabanggit ay ilan lamang sa mga pangarap na minimithi ng mga tao. Maaaring ang mga pangarap natin ay iba-iba, depende sa ating kagustuhan at kasiyahan. Ang mga pangarap ay hindi lamang tungkol sa mga profesyon tulad ng guro, doktor at mga pulis.
kundi pati na rin sa mga iba't ibang kagustuhan at kasiyahan ng mga tao. Katulad ng pagtatapos ng pag-aaral, mga material na bagay, at makapunta sa iba't ibang lugar. Ngayon mga bata, pag-usapan naman natin ang mga paraan kung paano natin maaabot ang ating mga pangarap. Mga dapat gawin upang makamit natin ang ating mga pangarap. Una, mag-aral ng mabuti. Kayo ba mga bata? Nag-aaral ba kayo ng mabuti? Magaling! Mag-aral kayo ng mabuti dahil isa yan sa mga paraan upang makamit ang inyong mga pangarap. Ikalawang paraan, makinig sa mga magulang. Kayo ba mga bata? Nakikinig ba kayo sa inyong mga magulang? Magaling! Dapat na makinig kayo sa inyong mga magulang dahil sila lamang ang makatutulong sa inyo upang maabot ninyo ang inyong mga pangarap. Ikatlong paraan, palaging magdasal. Kayo ba mga bata? Kayo ba'y nagdadasal? Mahusay! Palagi kayong magdasal at humingi ng gabay sa ating Panginoon habang inaabot ninyo ang inyong mga pangarap. Dumako naman tayo sa pang-apat na paraan. Alamin ang iyong kakayahan. Ano ang nakikita nyo sa larawan? Tama, ang mga bata ay umaawit at tumutugtog. Mahalaga na tuklasin ninyo ang inyong mga kakayahan dahil isa yan sa mga susi upang makamit ninyo ang inyong mga pangarap. Maliwanag ba mga bata? Magaling! Ilan lamang yan sa mga paraan upang makamit ninyo ang inyong mga pangarap at kailangan nyo itong sundin dahil ito lamang ang makatutulong sa inyo para maabot ang inyong minimithi. Tandaan nyo mga bata na ang pagkakaroon ng pangarap ay mahalaga dahil ito ang nagbibigay ng layunin at kahulugan sa ating buhay. Ang pangarap ang nagtutulak sa atin upang magkaroon ng ambisyon at maghanap ng mga oportunidad upang makamit ang ating mithiin. Ngayon mga bata, mayroon akong inihandang isang aktibidad para sa inyo. Ang kailangan nyo lamang gawin ay isulat ang check kung ang pangungusap ay nagpapakita ng paraan upang makamit ninyo ang inyong mga pangarap. Isulat naman ang X kung hindi. Gawin ito sa inyong kwaderno. Bibigyan ko kayo ng 10 minuto para dito. Tapos na ba kayo mga bata? Ngayon, sagutin natin ang mga ito. Para sa unang katanungan, ano kaya ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay check. Para naman sa ikalawang katanungan, ano naman ang tamang sagot? Mahusay! Ang tamang sagot ay check. Para naman sa ikatlong katanungan, ang tamang sagot ay check! Tama! At sa ika-4 na katanungan, ano ang sagot? Tama! Ang sagot ay X. At sa panghuling katanungan, ano naman ang sagot? Mahusay! Ang sagot ay X. Ngayon mga bata, sino sa inyo ang sagot ay tama lahat? Magaling! Para naman sa susunod nating aktibidad, ang kailangan nyo lamang gawin ay gumuhit ng masayang mukha sapat lang kung ang larawan ay nagpapakita ng pangarap na gustong makamit ng mga kabataan. Malungkot na mukha naman kung hindi. Gawin ito sa inyong kwaderno. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto para tapusin ito. Tapos na ba kayo mga bata? Magaling! Ngayon, atin itong sagutan. Para naman sa unang larawan, ano kaya ang tamang sagot?
Mahusay. Ang tamang sagot ay masayang mukha. Para naman sa ikalawang larawan, ano ang sagot? Mahusay. Ang tamang sagot ay masayang mukha. At sa pangatlong larawan naman, ano kaya ang sagot? Mahusay. Ang tamang sagot ay malungkot na mukha dahil ang bata ay makalat sa kanyang kwarto. Para naman sa ikaapat na larawan, ano ang sagot? Mahusay. Ang tamang sagot ay masayang mukha. At sa huling larawan, ano kaya ang sagot? Mahusay. Ang tamang sagot ay masayang mukha. Ngayon mga bata, sino sa inyo ang sagot ay tama lahat? Magaling! Naiintindihan niyo ba ang tinalakay natin ngayong araw? Mahusay. Saan ito patungkol? Magaling. Ito ay patungkol sa pangarap. Ano nga ulit ang mga paraan upang makamit ang ating mga pangarap? Mahusay. Ito ay ang mga una, mag-aral ng mabuti. Ikalawa, makinig sa magulang. Ikatlo, palaging magdasal. At pang-apat ay alamin ang iyong kakayahan. Para naman sa inyong huling aktibidad, ang kailangan nyo lamang gawin, isulat ang tama kung ang pangungusap ay nakaayon sa pangarap. Mali naman kung hindi. Gawin ito sa inyong kwaderno. Bibigyan ko kayo ng 10 minuto para gawin ito. Tapos na ba kayo mga bata? Magaling! Ngayon naman atin itong sagutin. Para sa unang pangungusap, ano kaya ang sagot? Ang tamang sagot ay tama. Para naman sa ikalawang pangungusap, ano ang sagot? Tama. Ang tamang sagot ay tama. At sa ikatlong pangungusap, ano ang sagot? Tama. Ang tamang sagot ay tama ulit. At sa ikaapat na pangungusap, ano naman ang sagot? Mahusay. Ang tamang sagot ay mali. At sa panghuling pangungusap, ano naman ang sagot? Mahusay. Ang sagot ay mali. Ngayon mga bata, sino sa inyo ang mga sagot ay tama lahat? Magaling! Para naman sa inyong asignatura, gumupit o gumuhit ng larawan ng iyong pangarap. Maaaring kumuha sa libro o sa dyaryo. At idikit ito sa papel. Ipapasa ito sa susunod nating pagkikita. Maliwanag ba mga bata? Magaling! At dyan nagtatapos ang ating talakayan ngayong araw na ito. Muli, ako si Teacher Jenny. Sana ay marami kayong natutunan ngayong araw na ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli!